Kasi prinotektahan mo ko kanina. Ngayon lang may lalaking gumawa nun para sa akin. Tapos pwede ka namang bumalik sa party pero pinili mong manatili sa tabi ko. Ginagawa mo talaga lahat para paganin ang loob ko. At sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Ngayon na lang kasi ulit may gumawa nun para sa akin eh. Dear Amihan Stories presents The Billionaire's 3-Month Wife. Written by Clover Daffodil. Mga Ginoo, hawakan niyo ng inyong mga baso at huminga ng malalim dahil ito ng apoy ng entablado. Ang babaeng hindi lang sayaw ang ibibigay, kundi tukso sa bawat galaw. Ang nag-iisang Zafira Elcalde. Malakas na anunsyo ng MC. Unti-unting umangat ang kortina. Naghiyawan agad ang mga tao. Nang tuluyan siyang tumambad sa harap ng mga matatandang negosyante, ay ngumiti siya. Ngiting alam niyang mas gaganahan ang mga ito. Nagsimulang tumugtog ang mabagal na musika. Sumayaw siya na para bang sanay na sa ganong uri ng trabaho. Mas ginalingan niya ang pagkembot na lalo pa nagpainit sa mga manonood. Hanggang sa aksidenteng lumihis ang tingin niya sa isang lalaki na nakaupo sa sulok ng madilim na bahagi ng bar. Umiinom ito ng alak habang nakatiti, hindi sa katawan niya, kundi diretso sa mga mata niya. Kilala niya ang lalaki. Regular customer ito sa bar. Kilala itong negosyante na madalas niyang makita sa mga balita. Ni minsan ay hindi niya nakitang may tinable itong babae. Siguro ay naroon lang talaga ito para uminom at hindi para maghanap ng aliw. Matapos ang performance niya, ay agad siyang umalis at dumaan sa backstage. Pagod siya na upo sa stool sa harap ng salamin at inayos ang makeup niya. Nakita niyang manager niyang bakla na nakasandal sa pinto habang nakahalokip-kip. Hindi na siya nag-abala pa lumingon. Sapat ng refleksyon nito sa salamin. Nandiyan na si Mr. Roges. Malakas maglabas ng pera yon. Siguradong paldo ka na naman. Kadarating lang niya at gusto ko na agad makita. Umiikot ang mga mata niya. Siya na naman. Wala na bang iba? For all you know, madam, ang baho ng hininga niya ay kanat. Pag-iinarte niya. Mabawang hininga pero makapalang pitaka. Yun naman ang mahalaga, di ba? Tiisin mo na lang kung gusto mong mabayaran agad ang milyones na utang ng pamilya mo. Napailing siya. Laging iyon ang panumba tuwing tatanggi siya. Malaki kasi ang utang ng mga magulang niya sa manager. Nagkasakit ng cancer ang papa niya at umabot ng milyon ang ginastos sa ospital. Sa kasamang palad, binawian pa rin ng buhay ang papa niya. Ilang buwan matapos niyon ay sumunod ang mama niya dahil na rin sa katandaan. Siya ang sumalo ng lahat ng utang at para mabayaran yon, napilitan siya magtrabaho sa bar bilang dancer. Ay, oo na. Paglubog niyang binagsak ang hawak na lipstick at tumayo. Pumasok ang assistant-ang manager niyang baklarin. Madam, yung gwapo nating regular customer, si Mr. Velasco, nagpabook ng VVIP. Si Zafira ang request. Excited na sabi nito. Kumunot ang noon niya. Velasco? Iyon ang gwapo na nakatitigan niya kanina. Ano? Nanlaki ang mga mata ng manager. VVIP? Kalahating milyon ang bayad doon. Sigurado ka ba? Baka nagkamali ka ng dinig. Sure na sure, madam. Kanina pa ako nag-double check. Nagulat nga ako kasi akala ko wala siyang hilig sa babae. Ngayon lang siya nag-request at si Safira ang gusto. Jackpot! Paldo tayo dito, madam. Anito, sabay tingin sa kanya. Hoy, kaya ikaw galingan mo ha? Napangiwi si Zafira. Pilit pinipigilan ng mapairap. 500,000? Para sa kanya? Kahit kalahati noon, hindi siya worth. Bumalik ang tingin na manager sa kanya. Oh, narinig mo yun, Safira? VVIP ang kumuha sa'yo. Hindi ito basta-basta table hopping. Pag pumalpa ka, makakasira ka sa pangalan ng bar. Napakurap siya. Hindi na siya bago sa ganong sitwasyon kapag VVIP ang customer. Hindi lang isang gabi, kundi buong linggo na may exclusive service. Ibig sabihin, siya lang ang kasama nito sa loob ng isang linggo. Kalahating milyon para lang sa isang babae. Napahalokip-kip si Safira. Walang matinong lalaking magbabayad ng ganong kalaki para lang makasama ako ng isang linggo. Umirap ang manager. Hindi mo na problema yon. Kalahating milyon yun, Safira. Kaya galingan mo at siguraduhin mo sulit ang ibabayad niya sa'yo.
At tigil-tigilan mo na yung kakasimangot mo. Dapat matuwa ka. Kung ako nga lang hiningi niya, baka lumuhod na ako sa swerte. Ngumiwi siya. Mukha namang hindi yun papatol sa kauri nito na may sandata rin sa loob ng pants. Ay, oo na. Nasaan ba siya? Nasa VVIP room siya. Puntahan mo na. Sagot ng assistant. Saglit niyang inayos ang buhok bago gumayak papunta sa VVIP room. Pagdating doon ay kumatok siya. Pasok ka. Malamig na boses ang sumagot. Agad niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Naroon na lalaking kanina lang ay katitigan niya habang sumasayaw siya sa entablado. Tahimik itong umiinom ng wine at hindi nag-abalang lingunin siya. Lumapit siya dito. So, ikaw si Mr. VVIP. Nag-angat ito ng tingin. And you are? Natawa siya. I'm pretty sure you know me. Ibubuk mo ba ako kung hindi? Pero sige, magpapakilala ako. Inilahad niya ang kamay. I'm Zafira. Akong pinaka-eksklusibong babae sa bar na to. Refined, sexy, at maganda. Hindi ka nalugi. So, I guess, sulit ang kalahating milyon? Natawa ito at binaba ang baso. I didn't know you had that side. Masyado kang mahangin. Well, I caught your attention. Siguro naman ay karapatan na akong magyabang nun. So, what do you want? Hindi ka magbabayad ng malaki para makipagkwentuhan lang sa akin. Huminto siya sandali at sinuyod ito ng tingin. Bored ka lang ba at barya lang sa'yo halagang yon? I have a reason why I booked you. Reason? Reason malamang may sumaludo lang habang pinapanood mo ako sumayaw sa stage. Muli itong natawa. Tumayo ito at iniabot ang kamay sa kanya. I'm Alonso Velasco. Nice to meet you. Agad niyan tinanggap ang kamay nito. Wow, masyado kang formal ah. Parang formal meeting ba to? Biro niya sabay bitiw sa kamay nito. That's how I do my business. Maupo ka. Anito, inilahad ang kamay sa sofa. Agad naman siyang sumunod. Pagkaupo niya ay umupo na rin ito sa tabi niya. May mesa sa harap nila kung saan nakalagay ang ilang mamahaling bote ng wine. Hindi mo ba ako paupuin sa hita mo? Tanong niya. Kumunot ang noon nito. What? Malawak ang sofa. Bakit kita paupuin sa hita ko? Hindi ba ganun ang mga fantasy niyong mga lalaki? Yung mga naging client ko kasi, sa hita nila ako pinapaupo. Amoy na amoy ko tuloy ang baho ng hininga nila. Kuwento niya. Wow, ang hirap naman pala ng trabaho mo kung ganun. But if you insist, pwede naman dito ka umupo sa hita ko. Don't worry, nag-toothbrush ako. Nito na halatang hindi seryoso. Tinapik nito ang hita na parang hinihintay siya. Ngumiwi siya. No, thank you. Maybe later. Biro niya. Kinuha niyang isang bote na halos ubos na at sinalina ng baso nito. Pati ang isa pang baso na mukhang hindi pa gamit para sa kanya. Alam mo, ilang araw na kitang nakikita sa bar, pero parang ngayon ka lang nag-table ng babae at VVIP pa. Akala ko nga bading ka eh. Sambit niya saka iniabot ang baso sa lalaki. Bading? Just because I didn't invite anyone to my table? Ano pa nga bang posibleng dahilan? Bukod sa nagagandahang babae, marami rin naman lalaki dito. Mali natin, baka lalaki pa lang pinunta mo. Get that out, I'm not gay, okay? Talaga lang ha? Anya sabay lagok ng alak sa baso. So, does that mean you were watching me all this time? Tanong nito. Ibinaba niyang baso at tumingin sa lalaki. Oo, gwapo mo eh. Crush kita. Diretsong sambit niya. Totoo naman, hindi niya ito mapapansin kung hindi. Crush, that's only for kids. Eh di, mahal na lang. I love you. Pabirong tugon niya. Ngumisi ito. Umiwas ng tingin. Saka nilagok ang laman ng baso. Huwag mong pigilan. Alam ko nagpipigil ka lang pero gusto mo na talaga akong sunggaban. Biro niya ulit. Shut up. Sumandali siya sa sofa at pinagkrus sa mga braso. So, anong plano mo? Plano saan? Sa atin, anong gagawin natin? Huwag mo sabihin nagbayad ka ng kalahating milyon para lang samahan kitang uminom. May offer ako para sa'yo. Ha? Offer? Lumingon ito sa kanya. Seryoso ang ekspresyon. Gusto kitang pakasalan. Marry me for convenience.
Diretsong sambit nito. Nice joke. Anyang hindi natawa. This isn't a joke, Miss Safira. I'm dead serious. I want to marry you. Ulit nito. Doon lang siya natawa ng malakas. Excuse me? Marriage for convenience? Hindi pa ako lasing pero parang niloloko na ako ng pandinig ko. Ako? Na dancer sa club? Bakit rin pa bang gulatin ng mami at daddy mo? Precisely. Ipapakasal nila ako sa babaeng hindi ko gusto kapag wala pa ako nahiharap na babae sa kanila. Ganon? Bakit asawa pa? Pwede namang girlfriend lang. Unless type mo ko at nagdadahilan ka lang para pakasalan ako. Wow, ibang level yung confidence mo. I like it. Inirapan niya ito. Kapag hinarap kita sa kanila bilang girlfriend ko, siguradong itutulak nila agad tayong magpakasal ng enggrande. I-announce pa nila sa media at maraming makakaalam. Kaya ang plano ko, magpakasal ng simple at tahimik para kapag oras na para tapusin ang palabas, hindi na masyado maingay. Paliwanag nito. Pero hindi pa rin buo ang loob niyang pumayag. Kung magsalita ka, parang napakasimple lang ng gusto mo. Ayaw mo? Kung gusto mo lang akong gawing pananaga sa mga magulang mo, dapat premium ang bayad dyan. Malang rate ko kapag may kasamang sing-sing, Mr. Velasco. Don't worry, I don't make cheap deals. Ngayon pa lang, maghanap ka na ng ibang babae. Why? Hilangan mo kong bayaran ng 20 million, isang brand new car at house and lot na may magandang view at malayo sa mundong to. Kailangan may sapat akong kabuhayan at mauwian kapag tapos na ang deal. Anya, sa hindi seryosong tono, mukha namang hindi nito papatulan ang gusto niya. Sure, ibibigay ko agad after ng marriage natin. Umawang ang bibig niya at gulat na nilingon na lalaki. Seryoso ka talaga? I said what I said. Seryoso ko. I will make sure you benefit from it. Okay, sige, naniniwala na ako. So, ano bang gagawin ko? Am I just gonna act as your wife? Ganun lang? You attend parties with me, face the media when needed, and deal with my parents' endless expectations. You will sit beside me in every event. And of course, we will live under the same roof, but all of that is only for a 3-month deal. Pagkatapos nun, tapos na. Makukuha na natin ang kalayaan natin. It's a win-win deal, kaya kung ako sa'yo, tatanggapin ko yun. 3-month deal? So ibig sabihin, magpapakasal talaga tayo at pagkatapos ng 3 months, ay magpa-file ka na ng annulment? You got it right. Ganun na nga. Nice. 3 months lang? Ayaw mo ba ng forever? There's no such thing as forever, Miss Safira. 3 months. No more, no less. Ay, sayang naman kung wala. Mabilis ako ma-fall Paano yan? I saw that coming, kaya naisip ko na dapat may rules. Walang personal feelings, walang attachment. No falling in love. Strictly business lang. Parang delikado yung offer mo. Feeling ko ikaw yung magiging first heartbreak ko. Feeling ko ikaw yung lalaking kayang wasakin ng puso ko ng todo. Like pinong-pino. Pero sige. Tumayo siya. Hindi na niya kailangan pag-isipan dahil kung talagang totoo ngang papayag ito sa kondisyon niya, ay napakalaking bagay na para makaalis siya sa trabaho niya. Inilahad niya ang kamay sa lalaki. Pumapayag na ako. Deal. Ngiting sabi niya. I will make sure you won't regret this. Anito habang tinatanggap ang kamay niya at nag-shake hands sila. Matapos ang usapang yon, ay agad nilang kinausap ang manager. Sinabi niyan tungkol sa deal na napagkasunduan nila ni Alonso. Aba, hindi pwede yon. May utang ka pa sa akin, Zafira. Hindi ka pwedeng umalis sa trabahong ito nang hindi yun nababayaran. At higit sa lahat, paborito ka ng mga customer ko. Mawawalan ako ng mga regular customers kapag umalis ka. Anito sa galit na boses. Magsasalita na sana siya pero naunahan siya ni Alonso. Ako na magbabayad ng utang niya. Magkano ba? Anito. Napangiti ang manager. Kulang na lang ay maghugis peso sign ng mga mata nito. Madali ka naman palang kausap, sir. 5 milyon lang naman at pagkatapos noon, good to go na si Safira. Umawa ang bibig niya. 5 milyon? 1,205,000 lang ang utang ko at nabayaran ko ng kalahati nun Hindi ka ba kakarmahin dyan, madam? Malaking kawalan ka sa negosyo namin. Natural lang na malaki ang fee mo bago ka makaalis dito, no? Anong fee? Wala ka naman sinabi na may fee palang pag-alis ko dito. Sa pagkakatanda ko, wala naman yun sana pagkasunduan. Tumingin siya kay Alonso. Huwag mo na siyang bayaran.
Ako na lang magbabayad nun. Utang ko naman sa yun eh. 5 million, was it? Imbes ay sabi ng lalaki, saka nagsulat sa dala nitong tseke bago iniabot sa manager. Here, sapat na ba yan? Napanganga siya. Ay, sinabi ng huwag ng bayaran eh. Anak ka ba ni Henry C? Kung gumastos ka, parang barya lang sa'yong milyon ah. At tungal niya. Parang siya pang mas nanghihinayang kahit hindi naman niya pera yun. Sino ba naman sira ulo ang gagastos ng ganitong kalaki? Kung tutuusin, pwede naman itong kumuha ng ibang babae sa mas murang halaga. Yan ang gusto ko. Anang manager nang mahawakan ng tseke. Pangako, hindi ka magsisisi kay Zafira. At ikaw naman, Zafira, sinuwerte ka kay sir kaya huwag mo nang pakawalan yan ha. Napairap siya. Aalis na kami, bye. Wala sa loob niyang paalam. Hinilan niyang kamay ni Alonzo at umalis na. Pwede kang bumalik kung gusto mo ulit magtrabaho dito. Pahabol na sigaw ng manager. Hindi na ako babalik! Sagot niya pabalik at mas binilisan ang paglalakad. Nakarating sila sa lugar kung saan nakaparada ang kotse ni Alonzo. Pinagbuksan siya nito ng pinto at agad naman siyang sumakay. Nagpahatid siya sa bahay niya para kunin ang mga gamit niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Alonzo sa isang exclusive villa na pagmamay-ari nito mismo. Doon na raw sila maninirahan. Hindi rin nagtagal ay tinupad ni Alonzo ang mga pangako nito. Inilipat ito ang 20 milyong piso sa bank account niya at inabot sa kanya ang susi ng bagong kotse at ng house and lot na nakapangalan na rin sa kanya. Hindi siya marunong mag-drive ng kotse kaya nasa garage lang yon at hindi niya rin magagamit. Ang bahay naman, medyo malayo ang location kaya hindi niya muna mapupuntahan. Pagkatapos na ng siguro ng deal nila. Honestly, she wasn't even serious when she made that condition. Hindi niya talaga alam kung anong naglalaro sa utak ng lalaki. Kasunod niyon ay nihanda na rin ni Alonzo mga kailangang papeles para sa kasal. Kailangan na lang ng pirma niya at iyon na. Isang pirma. Isang lagda para maging opisyal ang lahat. Pagkatapos niyon, ay opisyal na nga talaga silang naging mag-asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinakasalan niya ang lalaking na-meet niya lang sa bar. There's a formal gathering tomorrow. Biglang sabi nito. Hindi niya masyadong pinansin yun. Sa araw na yun, ipapakilala kitang asawa ko sa lahat, especially my parents. Dagdag nito. Nanlalaki ang mga matang nilingon niya ito. You just have to be natural and presentable. You will be by my side the whole time. Agad-agad? Of course. Ang bilis naman yata. Wala pa nga tayong honeymoon eh. Ayaw mo bang bumuo muna tayo ng bata bago mo ko iharap sa kanila? Biro niya. Napakamot ito sa noo. Alam nitong kalokohan na naman ang pumapasok sa isip niya. Naisip ko lang kasi, what if ayaw nila sa akin? Given na maganda at sexy ako. Yun lang naman ang puhunan ko. Pero hindi ako galing sa mayamang pamilya. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Kung mabuntis mo ko, wala na silang magagawa kundi tanggapin na lang ako, di ba? Brilliant idea, right? Tingin mo mag-work yun? Seryoso ka ba? Sinasuggest mo talaga yan? Oo, seryoso ako. Hindi naman immoral yun kasi kasal naman tayo, di ba? Tumagal ang titig nito sa kanya hanggang sa matawa ito ng todo. Bakit ka tumatawa? Happy pill mo ako, no? Nagbago ang ekspresyon nito at bumalik sa pagkaseryoso. Set the joke aside. Anito, sasama ka sa akin sa party bukas, alright? Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Don't worry, mababait ang mga parents ko. Sigurado matatanggap ka nila. Syempre, mga magulang mong pinag-uusapan dito kaya sa mata mo, mababait sila. Kapag nakita nila ako at inalok ako ng higit pa sa 20 million para layuan ka, tatanggapin mo. I double it then. Sabi mo muna sa akin kung magkano inalok nila at dodoblihin ko. Umikot ang mga mata niya. Hello? Ngayon pa ba ako lalayo kung saan kasal na tayo? Siyempre, tatanggapin ko yung pera at magiging mag-asawa pa rin tayo. Di ba? Ang galing ko mag-isip. Saan palabas mo ba nakukuha yung mga ideya mo? Ewan ko sa'yo. Joke lang. Oo, sasama na ako bukas sa party. Wala na siya nagawa. Iyon naman talagang dahilan kung bakit sila nagpakasala. Good, let's go. Bigla itong tumayo. Teka, saan? Nagtataka niyang tanong. Sa mall, ipag-shopping kita. Bakit? I bet you don't have a gown too. We're at the party. Alam mo naman sigurong hindi ka pwedeng naka-tube at sexy shorts lang doon. At ibibili na rin kita ng sleepwear at mga panlakad na damit. Baka nilalamig ka sa mga sinusuot mo. Ang iiksi eh. Napakurap siya.
Talaga? Libre mo? Of course, kaya mag-ayos ka na. We only have 3 hours. After nun, may meeting pa akong pupuntahan. Okay, mag-aayos lang ako. Agad siyang tumakbo papuntang kwarto para mag-ayos. Pumunta sila sa mall at bumili ng mga sosyal na gamit tulad ng luxury bags, dresses, shoes, jewelries at make-ups. Nagaya pa itong kumain sa isang high-end restaurant at pinagsalon pa siya. Parang nagkaroon si Zafira ng instant sugar daddy. Sumasabay lang siya sa agos kung saan man siya nito dalhin. Ang totoo ay hindi naman siya mahilig sa mga mamahaling bagay o makaranas ng luxurious na buhay. Pero dahil asawa siya ni Alonso, ay mukhang gano'n na magiging buhay niya sa loob ng 3 buwan. Nang dumating ang araw ng formal party, ay na-culture shock siya. Naramdaman niya agad na kahit anong ganda ng suot at makeup niya, para bang hindi siya nababagay doon. Magkasama silang dumating ni Alonso, pero mag-isa na lang siya ngayon. Kailangan kasi nitong magbigay ng speech sa harap. Medyo malapit siya sa stage nang umakyat ito at inabutan ng mic. Good evening everyone. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa paglalaan niyo ng oras para sa okasyong ito. Tonight is a very special night for us. Not just for the company, but for the vision we're building together. This event is meant to celebrate the milestones we've achieved and to show everyone that the future we're heading to is brighter when we work hand in hand. Nagpalakpakan ng mga tao. Pumalakpak din siya habang nakangiti. Lumibot ang tingin nito sa crowd hanggang sa huminto sa kanya. Grateful ako sa lahat ng partners, investors at colleagues na kasama namin through challenges and victories. Ang gabing ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sambit nito habang hindi pa rin pinuputol ang tingin sa kanya. Nakangiti lang siya. And speaking of victories, I would just like to share one of the biggest ones in my personal life. Allow me to formally introduce to all of you, my wife. Ito na. Kumuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa, lalo na nang magsimulang magbulungan ng mga tao. I know it was a sudden news, pero I think ito ng tamang pagkakataon para ipakilala siya. Her name is Zafira Velasco, my wife. Agad siyang tumayo. Ang kaso, sakto namang nasagi niya ang mesa at natapon ng juice na nakapatong doon. Nabasa ang suot niya kaya mas lalong nagbulungan ng mga tao at may ilan pa na nagtawanan. Ilang beses siyang napamura sa isip. Pinagandaan niya ang araw na yon. Tapos ganoon pa nangyari. Huminga siya ng malalim, taas noo at confident na ngumiti sa mga tao. Nakita niya nagmamadaling bumaba si Alonso mula sa stage habang hinuhubad ang suot itong coat. Sorry, natapon ko yung juice. Agad yan sabi ng makalapit ito. Imbis na sumagot ay ipinatong nito ang coat sa balikat niya. It's okay, suotin mo muna tong coat ko. Wala siya nakitang bakas ng pagkadismaya sa mga mata nito. Noon niya lang di napansin na bumabakat na pala ang suot niya panloob. Pasensya na talaga, medyo kabado kasi ako eh. Lalo na nung tinawag mong pangalan ko. Siguro dapat bawasan ko ng pagkakape. Anya, na idinaan na lang sa biro ang nakakahiyang pangyayari. Alonso! Biglang may lumapit na matandang ginang at matandang lalaki na may hawak na baston. Sa ayos at postura pa lang ay intimidating na mga ito. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Alonzo ang kamay niya at pinagsiklob ang mga palad nila. Ma'am, Dad, siya si Zafira, my wife. Pakilala ni Alonzo sa kanya. Umawang ang bibig niya at hindi agad nakareact. And Zafira, sila ang mga magulang ko. Relax lang, hindi ka nila kakainin ng buhay, okay? Bulong nito, pero hindi naman nabawasan ang kaba niya. Pilit siyang ngumiti at nilahad ang kamay sa mga magulang nito. Magandang gabi po. I'm Zafira. Ako po ang asawa ng anak ninyo. No wonder, sobrang gwapo ni Alonso. Mukhang nagmana po talaga sa inyo, Mr. and Mrs. Velasco. Pambobolan niya. Si Mr. Velasco lang ang natawa at tumanggap ng kamay niya habang si Mrs. Velasco ay nanatiling seryoso at parang hindi maganda ang timpla ng mukha. Aba, mukhang alam ko na kung paano mo nakuha ang anak ko, Iha. Magaling kang mambola. Nako, hindi naman po sir. Katotohanan lang po at walang halong biro. Ang totoo po, si Alonso nakakuha sa akin. Lumapit po siya at bigla na lang akong inalok ng Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang tumikhim ng malakas ang asawa niya.
I think you need some water. Uminom ka muna, parang kabado ka. You know that I always care about you, wife. Stay hydrated, okay? Sabay abot nito ng tubig. Doon niya lang na-realize kung ano ang muntik na niyang maibulgar. Muling natawa ang dad ni Alonso. Sabi na nga ba, magaling kang pumili ng babae, anak. Hindi mo ko binigo. Of course, Dad. May taste yata ako sa babae. Anito na parang nagyayabang. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Biglang tura ng ina nito habang masama ang tingin sa kanya. Natigilan siya. Han. Sa way ng asawa nito, pero mukhang wala itong balak makinig. What a disgrace to the family. Hindi ko alam kung saan mo siya pinulot. Pero magaling akong kumilatis ng katauhan at kilos ng isang tao. Unang tingin ko pa lang, halata nang hindi siya galing sa respetadong pamilya. I can't believe this. Nagpakasal ka nang hindi man lang sinasabi sa amin, Alonzo. How about the ceremony? Pinag-iisipan mo ba talaga ang mga desisyon mo sa buhay? Mahaba nitong turan. Napayuko siya. Hindi kayang salubungin ng masama nitong tingin. Mom, don't you think you're being cruel? I chose her, which only means I love her. Sabi ni Alonso, masumigpit ang kapit sa kamay niya. Alonso, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Baka nga ilang araw mo pala nakikilala yan eh. Hindi ko pinaalam sa inyo kasi alam kong tutol kayo. At kayo na naman ang pipili ng babaeng pakakasalan ko. At isa pa, ano bang kinalaman ng estado sa buhay pagdating sa pagmamahal? Mahal ko siya, yun na yun. Nakadepende pa sa dami ng perang halaga ng isang tao. I can't believe this. Binabastos mo ang nanay mo ngayon sa harap ng maraming tao para lang sa babaeng yan. Pero binabastos nyo rin siya. She's the girl I love. Let alone the girl I married. Babastusin nyo lang din siya. Para nyo na rin binastos ako bilang anak nyo kung ganun. How dare you! Dinuro nito ang anak. Masamang-masama ang tingin. Agad na humarang ang papa ni Alonso para pigilan ito. Pasensya na, pero mauna na kaming umalis. Paalam ni Alonso saka siya hinila paalis sa lugar na yon. Pagdating sa kotse ay nanatili siyang tahimik at halos hindi makatingin sa lalaki. Don't cry. Sambit nito sabay patong ng kamay sa ulo niya na para bang sa pamamagitan niyon ay gagaan ang loob niya. Hindi naman ako umiiyak eh. Pagsisinungaling niya. Huwag mong isipin ang mga sinabi ni Mama. She didn't know what she was saying. Hindi ko talaga maintindihan ng mga mayayaman. Porke may limpak-limpak na pera. Para bang kaya na nilang tapakan ng kahit sino. Wow, parang hindi ka mayaman ah. I just had the privilege kasi mayaman ang mga magulang ko. Ganun pa rin yun, mayaman ka pa rin. I'm sorry. Biglang sambit nito. Sorry dahil sa akin, napahiya ka sa harap ng maraming tao. Umangat ang tingin niya. Ayos lang, naasahan ko na yun. Alam mo, hindi ka dapat umalis sa party eh. Bumalik ka na kaya? Hintay na lang kita rito hanggang matapos yun. Hindi naman ako ganun kasama para iwan ang asawa ko nalulungkot ngayon. Alonso, wala naman ng tao. Tayo na lang ang nandito. Kaya wala nang dahilan para magpanggap. Okay lang talaga na bumalik ka doon. Mas mahalaga yun kesa sa akin. I cannot do that. I cannot let you be alone here at night. Walang kwenta lalaki lang ang pipiling makasaya sa party at iwan ng babaeng malungkot ngayon. Seryosong saan nito? Natulala siya saglit. She tried to remain composed, pero bakit ba kasi bumabanat ito ng ganun? No falling in love, as the rules say. Pero paano niya susundin yon kung ganito siya nito tratuhin? Wow, good boy ka naman pala. So, ano gagawin natin? Dito lang tayo? May alam akong lugar. Saan? Basta, I will take you there. Pinaharurot nito ang kotse. Ilang minuto lang ay huminto sila sa harap ng isang convenience store. Sa convenience store lang pala, akala ko naman kung saan. Natatawa niyang sambit. Dito ka lang, may bibilin lang ako. Agad itong bumaba mula sa kotse at pumasok sa convenience store. Nakatulala lang siya nakatanaw sa bintana habang hinihintay ito. Ilan sandali lang ay bumalik si Alonso. May bitbit na 2 cup ng ice cream. Here. Inabot nitong isa sa kanya. Nakangiti siya at agad yun tinanggap. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang makatikim ng ice cream. Noong nagtatrabaho pa siya sa bar, bawal silang kumain ng matatamis tulad ng ice cream para mapanatili ang sexy na katawan. Anong trip mo at bumili ka ng ice cream? Tanong niya habang binubuksan yun. Masarap, sabi niya na matikman yun.
pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagkabata. Strawberry and chocolate ang flavor at mukhang magiging favorite combo niya na yon simula ngayon. Kapag nalulungkot ka, kumain ka lang ng ice cream. Sabi nila, nakakatulong daw yon kasi nakakapaglabas ng happy hormone sa katawan. Ewan ko kung totoo. Anito sabay subo ng malaki sa ice cream. Ngumiti siya. Mukha ngang effective. Pero tingin ko, hindi naman dahil sa ice cream kaya mawawala ang lungkot ko. Kung ganun, sana. Dahil sa'yo? Kasi pinoprotektahan mo ko kanina. Ngayon lang may lalaking gumawa nun para sa akin. Tapos pwede ka namang bumalik sa party pero pinili mong manatili sa tabi ko. Ginagawa mo talaga lahat para pagaanin ang loob ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Ngayon na lang kasi ulit may gumawa nun para sa akin eh. Sabi niya, at pakiramdam niya ay tutulo na naman ang mga luha niya. Muli niyang naramdaman ng kamay nito sa ulo niya. Simula ngayon, habang asawa kita, hindi mo mararanasan mag-isa. Poprotektahan kita at aalagaan, okay? Tumango siya kahit hindi nakaharap dito. Ilang minuto pa silang nanatili sa harap ng convenience store. Nang maubos ang ice cream, ay saka lang sila nagpasyang umuwi. Pagdating sa tapat ng villa, ay humugot siya ng lakas ng loob para hilahin ang necktie ni Alonso at halikan ito. Agad itong gumanti ng halik. Parehong gumalaw ang labi nilang dalawa. Nalasahan niya ang chocolate flavor ng ice cream na kinain nito kanina. Habang lumalalim ang bawat sandali, kumapit siya sa leeg nito, pero, wait, we can't do this. Bigla siya nitong tinulak palayo. Kumunot ang noon niya. Bakit naman hindi? Anya, na para bang hindi big deal ang ginawa nila. Zafira, ayoko tong gawin. Mas lalo siya nalito. Hindi ko gets. Bakit ayaw mo? Hindi naman ito kasalanan, di ba? At saka, hindi ba ito part ng deal natin? What? Of course not. Bakit mo naman naisip yun? Akala ko pinili mo ko hindi lang para iharap sa mga magulang mo. It's because you know I can satisfy you in bed. Hindi ba ganun yun? Seryoso itong humarap sa kanya. Para itong ama na gusto siyang pangaralan. Hindi ganun yun. Pinili kita kasi alam kong hindi mo matatanggihan ang offer ko. Lalaki ako, pero I don't sleep with anybody. If ever, siguro sa babaeng makakasama ko habang buhay. Bumagsak ang balikat niya. Babaeng makakasama habang buhay? Bakit parang masakit sa kanya ang salitang yon? I respect you, Zafira. Ayokong galawin ka dahil ang iniisip mong kailangan ko yun. Wala ka na sa bar. Hindi mo na kailangan pang gawin yung madalas mong ginagawa. Just chill, yun lang. Napayuko siya. Bigla siyang tinamaan ng hiya. Sorry. Akala ko kasi parte yun ang napagkasunduan natin. Pero para pa lang sa kaalaman mo ha. Hindi ako nagpapagalaw sa mga nagtitable sa akin. Dancer lang naman talaga ako. Napipilitan lang akong tumibol kapag malaki ang bayad. Walang choice. Ang laki ng utang ko eh. So, why do you think I need you that way? Naisip ko lang. I kind of feel useless acting as your wife. Kanina lang napahiya ako sa harap ng maraming tao. If only I did a good job, maybe your mom would have accepted me right away. My whole life, I was made to believe na ang katawan ko lang ang may kwenta sa buong pagkatao ko. That I cannot be worth anything else. Baka nga mas okay na katawan ko na lang ang pakinabangan mo eh. Total hindi ko naman nagagawa ng tamang trabaho ko bilang asawa mo. Sabi niya habang nakatungo. Sino naman nagturo sa'yo niyan? Walang taong pinanganak na useless. Kung meron man, siguro yung mga taong nakahilata lang sa mga bahay nila at walang ginagawa para makaawan sa buhay. Talaga? Ano ba nagawa ko bilang asawa mo? Na ako pipilitin ni na mama at dad na ipakasal sa babaeng pinili nila para sa akin. With this arrangement, matitigil na rin ang endless marriage proposals. I can finally say no sa mga blind dates na inaayos ng mom ko. At higit sa lahat, I'll have more time to focus on the company kaysa isipin ang kasal na yun. You play a big role in this fake marriage. Hindi to walang halaga. You're helping me break free from that control. Anito, sabay lingon sa kanya at ngumiti. Nag-init ang pisngi niya at ngumiti rin siya pabalik. Ngayon, naiintindihan ko na ang punto mo. Maybe you're right. I'm not useless after all. Tama, you're not useless. Actually, you're more capable than you think. Kung hindi dahil sa'yo, baka ngayon, nasa dinner date na naman ako with some stranger na pinili ng mom ko. Nakakapagod yun. Natigilan siya.
So, you're saying, mas gusto mong kasama ako kaysa sa mga babae na ipinapakilala nila sa'yo? Exactly. Tumikim ito at sandaling nagbaba ng tingin bago muling tumingin sa kanya. What I mean is, I don't have to pretend kapag ikaw ang kasama ko. Pakiramdam ko, napapahinga kong utak ko. May kumurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit parang genuine ang tono nito. Kahit alam niyang laro lang dapat ang lahat. Alam mo, hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa isang katulad mo. Mahinang sambit niya. Napangiti ito. Malambing at may kasamang biro. Get used to it. Sandali itong tumigil. Parang may idadagdag pa, pero pinili na lang nitong iwasan ang titig niya. Bumaba na tayo. Tumango lang siya at hindi na sumagot. Pumasok na sila sa loob. Para silang boardmates na pumunta sa kani-kanilang mga kwarto. Agad siya nagpalitan damit at nang lumapat ang likod niya sa malambot na kama, ay gumaan ang pakiramdam niya. Ang daming nangyari, pero isa lang ang tumatak sa utak niya ngayon. Napangiti siya habang ini-imagine ang mukha ng asawa niya. Asawa. Asawa niya talaga ang ganong kabuting lalaki. Napahawak siya sa dibdib kung saan nakapuesto ang puso niya. Her heart was beating fast just thinking about him. Nasa kabilang kwarto lang ito. She never fell in love like this before. Ganun palang pakiramdam ng magmahal ng totoo. Walang tugtog na masakit sa tenga. Walang maingay na tao. Walang nakakasilaw na ilaw. Parang nakahiga sa ulap. Tahimik, payapa at maginhawa. Ilang araw ang lumipas, isinama siya ni Alonzo sa company para sa isang formal event. Puno ng investors, board members at media ang Grand Hall. Nakatayo sa gitna ng entablado si Alonzo para sa isang final pitch. Wala siyang ideya kung para saan ang event, pero mukhang importante ang pagkakataong yun para sa asawa niya. Nakaupo siya sa pinakadulo habang nakaset ang camera ng cellphone niya para videohan ito. Nag-present si Alonzo at nagkaroon ng ilang katanungan mula sa investors. Wala siyang masyadong maintindihan, pero matapos ang lahat, nakita niyang may pinirmahan ito kasamang matandang lalaking kaharap nito. Nagkamayan ng dalawang panig at nagsipalakpakan ng audience. Wala man siyang maintindihan, pero mukhang maganda ang nangyayari, kaya pumalakpak na lang din siya habang malawak ang ngiting nakatingin sa asawa. Bumaba na ito ng stage habang sinasalubong ng mga lalaking nakasuot ang formal para makipagkamay at magpa-picture. Dahil tapos na rin naman ang event, sinave na niya ang video at inayos ang sarili para umalis. Palabas na siya ng Grand Hall nang biglang may humawak sa braso niya. Zafira, tawag ni Alonzo. Hinarap niya ito. Bakit umalis ka doon? Mukhang magse-celebrate pa kayo ng mga katrabaho mo ah. I closed the deal. Bigla siya nitong niyakap na mahigpit habang tuwan-tuwa. Saglit siya natulala at hindi agad nakareact. Normal lang ba sa lalaking ito ang yumakap kapag masaya? Close the deal? Wow! Wala akong ideya kung ano yun pero congrats! Humiwalay ito mula sa pagkakayakap at halos mapunit ang labi sa lawak ng ngiti. It's not just any deal. Nakuha ko ng partnership with a top international investor. Isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Europe. Ibig sabihin, papasok na sila sa atin for expansion. Kung magtutuloy-tuloy ito, magiging number 1 tayo sa market. Tayo? Kasama ako? Of course, asawa kita eh. Kasama ka sa lahat ng to. Natawa siya. Kung magsalita ka naman, parang habang buhay tayong magiging mag-asawa. Just for a while. Hanggat asawa kita sa papel, parte ka na lahat ng to. Okay, sabi mo eh. Congrats ulit. We should celebrate. Mauna ka na sa kotse, may kakausapin lang ako saglit. Then after that, may pupuntahan tayo. Anito, saka agad na umalis at bumalik sa mga lalaking kausap kanina. Umalis na rin siya at pumunta sa kotse ni Alonzo para doon ito hintayin. Ilang minuto ang lumipas at hindi pa rin ito dumadating. Nakaramdam siya ng pagkaburyo kaya naisipan niya magpatugtog. Naghanap siya ng pwedeng saksakan ng flash drive. Inisa-isa niya mga boton at napansin niyang maliit na compartment sa gilid. Dahan-dahan niya yung binuksan. Umaasang baka may aux cord o kahit ano para makakonect ng phone. Pero hindi kable ang nakita niya. Kumunatan noon niya nang mapansin ng isang picture. Agad niyong kinuha tinignan. Sino to?
Picture iyon ng babae na naka-school uniform. Maganda ito at halatang galing sa mayamang pamilya. Napansin niya ang reflection ni Alonzo mula sa side mirror na papalapit sa kotse. Agad niyang ibinalik sa compartment ang picture at sinalubong ng ngiti ang lalaki nang buksan nito ang pinto sa driver's seat. Naghintay ka ba na matagal? Tanong nito habang papasok sa loob. Sakto lang. Wala ka na bang ibang gagawin sa company? Baka kasi busy ka pa eh. Wala na. Pinayagan ko ang lahat ng staff na mag-day off for a celebration. Ayaw eh. Akala ko puro ka lang trabaho since palagi ka namang wala sa bahay. Iba namang ngayon eh. Special ang araw na to. Kaya pwede ako mag-enjoy kahit ngayon lang. Nagsimulang umandar ang kotse. Saan tayo pupunta? Magde-date ba tayo? Maybe. Wow! Ngayon lang ako makikipag-date ah. Dapat magandang lugar na pupuntahan natin ah. Siyempre naman, maganda yon. Madalas ko rin yung puntahan. Ikaw lang mag-isa? May kasama ako. Sino? Agad na napukaw ang kuryosidad niya. Matagal bago ito nakasagot. Kaibigan ko, way back in college. Babae? Oo, babae siya. Ah, nag-iwas siya ng tingin. Hindi na niya kailangang itanong. Obvious naman na yung nakita niyang picture sa compartment ang babaeng tinutukoy nito. At obvious din na hindi lang basta kaibigan ng babaeng yun. Ilan sandali lang ay huminto ang kotse sa harap ng isang convenience store. May bibilin lang ako. Nito saka mabilis na lumabas. Tahimik lang siya naghintay habang nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi niya maiwasan mag-isip kung sinong babaeng yon sa buhay ni Alonzo. Ilang minuto lang ay bumalik na rin ito. May bitbit na plastic na mga pinamili. Nilagay nito yon sa passenger seat bago muling pinaandar ang kotse. Anong binili mo? Kondom? Biro niya ng malayo-layo na nabiyahe nila. Sira ka talaga. Bumili ako ng beer at pagkain natin. Magiinuman tayo. Parang malasing tapos makikipag one night stand ka na sa akin? Biro niya ulit. Gumisi ito. I don't do that thing so casually. Unless, gagapangin mo ako kapag nalasing ako. Wow ha? Hindi kita gagapangin oh. Feeling ka masyado. Pero pwede mo akong gapangin. Hindi ako papalag. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nadidiligan. Parang hindi ko na nga alam ang pakiramdam nun eh. Do you think this is sign na magbago na? Dagdag niya. Maraming beses na may tumukso sa akin. And guess what? I'm still a walking virgin. Nito, proud pa. Umawang ang bibig niya. Ibig mo sabihin, virgin ka pa? Gulat niyan tanong. Ano nakakagulat doon? Ngayon ka lang ba nakakilala ng lalaking virgin pa? Seryoso? Hindi ko alam na nag-e-exist pa palang isang lalaking tulad mo. Mangha niyan sabi. Natawa lang ito at ipinarada ng kotse sa kakinuha ng mga pinamili sa backseat. Lumakad ito kaya agad siyang sumunod, kahit hindi niya sigurado kung saan sila pupunta. At saka, ano palang ginagawa mo sa bar kung virgin ka? Looking for a fake wife. At ito ka na nga ngayon, sa harap ko. I succeeded. So, bar talaga? The desperate ones are always at a place like that. Inirapan niya ito. Baka magulat ka kung sasabihin ko, never pa ako nagka-girlfriend. Wala naman nakakagulat doon. Ibig sabihin lang doon, walang may gusto sa'yo. Baka hindi ka kagwapuhan nung nag-aaral ka pa, tapos ngayon ka lang nag-glow up. Wow, thank you ah. Or maybe, torpe ka. Siguro. Hindi na siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa kalsadang unti-unti nang nagiging buhangin. Pabulusok ang daan at matarik. Naririnig niya ang alon mula sa malayo. Dagat pa yung naririnig ko? Nagtataka niyan tanong. Yes. Welcome to Isla Bahati. Ilan sandali lang ay natanaw na niya ang dagat. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Nagre-reflect ang naghahalong kulay orange at pulang sunset sa malinaw na tubig. Agad niyang hinubad ang suot na sandalyas at napatakbo palapit sa dagat. Ibinukan niya mga palad at sumigaw. Ang ganda! Hey, is this your first time at the beach? Natatawa nitong tanong habang inilalapag ang mga pinamili sa buhangin. Hindi kalayuan sa pwesto niya. Tatawanan mo ba ako kung sasabihin kong oo? Kung totoo man yan, then we could go here whenever you want. Pumikit siya habang nakabuka pa rin ang mga palad. Di naman niya ang bawat dampi ng hangin sa mukha. Nung huling beses nag-beach ako, bata pa ako. Kompleto pa kami. Ako, si mama at si papa.
Hindi ko na nga matandaan kung kailan yun eh. Nung mag-isa na lang kasi ako, agad akong pinasok sa bar para magtrabaho. Simula noon, hindi na ako nagkaroon ng chance na i-enjoy ang buhay ko. Kuwento niya. Naramdaman niya ang paglapit ito. Kaya thank you sa pagdala mo sa akin dito ah. Dumilat siya at eksaktong tumama ang tingin niya sa lalaki. Kung ganoon, sayang naman pala kung iinom lang tayo tatambay. Sambit nito habang isa-isang tinatanggal ang butones ng polo shirt ito. Anong ginagawa mo? Maliligo ka? Nagubad ito sa mismong harap niya at tanging shorts lang ang tinira. Agad itong lumapit sa tubig at bigla siyang winisikan. Umawang ang bibig niya, pero imbes na magalit, natawa siya at hinubad na rin ang suot ng blusa. Agad siyang tumakbo sa dagat at lumapit kay Alonso para basain ito. Nagbabasaan lang sila na para mga bata habang nagtatawanan. Ilang sandali pa ay bigla itong lumangoy. Abot dibdib ang tubig kaya hindi niya ito makita. Hoy, nasan ka na? Lumingon-ligon siya. Ilang minuto lumipas pero hindi pa rin ito umaahon. Maya-maya lang, biglang may humawak sa bewang niya. Napasigaw siya at agad na winisikan ng tubig si Alonso na biglang sumulpot sa likod niya. Ouch! Daing nito. The water went in my eyes. Nagkusot ito ng mata. Hala, sorry. Agad siyang lumapit at alalang chinek ang mga mata nito. Patingin nga, masakit ba? Tinanggal niya mga kamay nitong nakaharang sa mukha. Pero agad na napalitan ng inis sa mukha niya na makitang natatawa ito. Muli niya itong binasa. Buisit ka? Hey, I'm just kidding. Natatawa nitong tugon. Nakakatawa ha? Let's go back. Nauna itong lumakad pabalik. Nakasunod siya sa likod nito. Pag-ahon sa tubig, ay bigla nitong ipinatong ang coat sa balikat niya. Gamitin mo muna yan, siguradong nilalamig ka na. Baka magkasakit ka pa. Sabi nito, saka umupo sa buhanginan at kinuha mula sa plastik ang mga pinamili. Sanay naman ako sa lamig, pero thank you sa coat. Sabi niya pagkaupo sa tabi nito. Binuksan nito ang lata ng beer at inabot sa kanya. Here, thank you ulit. Sabi niya, saka agad ininom yun. Katahimikan ng namayani sa pagitan nilang dalawa habang umiinom at ginagawang pulutan ng chichirya. Bakit ang bait mo sa akin? Hindi niya sinasadyang itanong. What do you mean? Humarap siya sa lalaki. Bakit ang bait mo sa akin? Muling tanong niya. Ano bang basahin mo ng pagiging mabait? May respeto? Hindi nananakit? May malasakit? Ganun naman talaga dapat, di ba? Hindi naman kasi lahat ay kaya magpakita ng kabaitan, lalo na sa isang tulad ko na nagtatrabaho sa bar. Napaisip lang ako, ano bang ginawa ko maganda para maranasan ng ganito kapayapang buhay? I have never done anything to you, Alonso. Ang kaya ko lang ibigay ang katawan ko na hindi mo rin naman tatanggapin. Uminom ito ng alak habang nanatiling nakatingin sa papalubog na araw. Wala ka naman dapat ibigay. Just don't let people abuse you. Get a better life, yun lang. Simpleng sagot ito. Ngumiti siya. Alam mo, yung mga katulad mo lalaki ang type ko. Agad itong napalingon sa kanya. Talaga? Akala ko, joke-joke lang no, naisip ko na magugustuhan kita. Pero it turns out, gusto nga talaga kita. Sorry no falling in love as the rules say, pero ginawa ko pa rin. Wala mahirap palang pigilan. Seryoso ka? You like me? Bakit parang hindi ka naniniwala? Totoo yun gusto kita. Hindi lang gusto, tingin ko nga mahal na kita Ano kaya kung habang buhay na lang tayong maging mag-asawa? Question niya. Napalingon ito sa kanya na para bang pinoproseso pa ang sinabi niya. Mahal kita Baka nang kasi may chance. Idinaan niya sa tawa ang kaba. Zavira, I can't. Maiksi lang sinabi nito pero malaking bahagi ng puso niya nabasag. Hindi na ako magtatanong kung bakit. Anya, saka inubos ang laman ng lata. Una pa lang, sinabi ko nang ikaw magiging first heartbreak ko at nagkatotoo nga talaga. Dagdag niya habang natatawa. I'm sorry. I like someone else. Mahina nitong sambit. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Dahan-dahang bumagsak ang balikat niya. Ilan sandali lang ay paburi niya itong hinampas sa braso. Sinasadya mo ba akong saktan? Kaya nga hindi na ako magtatanong kasi ayoko nang mas masaktan pa Ay, mga lalaki talaga. I'm sorry. Hindi bali na. Kalimutan mo na lang na sinabi ko yun.
sabi niya. Hindi na ito sumagot pa. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa kanina. Sa mga sandaling yun, hiniling niyang sana ay nasa bar siya. At least doon maingay, matao at madilim. Matatakpan niyon ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Nang dumilim ay nagpasya na silang umuwi. She could still throw a joke like nothing happened. Umarte lang siya normal. Ayaw na niya maging awkward. There was still a few weeks left bago matapos ang deal nila. Hiniling niya na sana sa mga araw na yon ay hindi siya mas lalong mahulog sa lalaki. Pero mukhang imposibleng mangyari dahil nasa iisang bubong lang sila at palagi niya itong nakikita. Kinabukasan ay magkasabay silang nag-agahan. Siya nga pala, before I forget, there's going to be a formal party later. It's hosted by the company and it's going to be an important one. Some major investors and influential people will be there. Biglang sabi nito na bumasag sa katahimikan. Napakurap siya. Parang bumalik sa isip niya ang unang beses na umattend siya ng party kasama ito at hindi maganda naging karanasan niya doon. Gaano ba ka-formal yung party na yon? Celebration yun para sa latest deal. And it's also a chance for us to make the right connections. We're talking to high-profile figures from both the business and political circles. At kailangan ko bang sumama? Nag-angat ito ng tingin. Okay lang sa'yo. I want you to come with me. May sasabihin din kasi ako after ng party. May sasabihin ka? Bakit mamaya pa? Sabihin mo na ngayon, ano ba yun? Lumipat ang tingin nito sa ibang direksyon. Para bang hindi kayang tagalan ng titig niya. It's important. Kailangan ko na mahabang oras bago masabi yun. Gaano ba yun ka-importante? Kinakabahan naman ako sa'yo. Baka mabigat ang problema yung sasabihin mo ha. Sana hindi. Don't worry, about lang yun sa deal natin. Deal? Mas lalo nakakakaba yun ha. Makikipaghiwalay ka na ba agad kahit hindi pa tapos ang 3 buwan? Malalaman mo mamaya. Ay, ano ba kasi yun? Sabihin mo na kasi Alonso, kinakabahan ako sa'yo eh. Anyang medyo naiinis na. Natawa ito na para bang nag-e-enjoy sa reaksyon niya. Basta after ng party, may sasabihin ako importante. Ay, sige na nga. Nag-focus na siya sa pagkain habang iniisip pa rin kung ano ba ang sasabihin nito. Nang dumating ang gabi ay nag-ayos na siya. Isinuot niya ang black gown na binili ni Alonso para sa kanya. Pagdating nila sa venue ay agad siya namangha sa setup ng event. Maaliwalas at elegante ang lugar. Golden chandeliers, live string quartet, at mga bisitang nakagaw na tuxedo. Formal dinner indeed. Nakakapit siya sa braso ni Alonso habang papalapit sa mga bisitang kilala nito. It's nice to see you here, Mr. Velasco. Sinalubong ang asawa niya ng isang matandang lalaki, nagkamayan dalawa. It's nice to see you here too, Sir Rafael. Balikbati ng asawa niya. Biglang lumipat ang tingin ng matanda sa kanya. I'd like to meet my wife, Zafira. Pinakilala siya ni Alonso. Pilit siyang umiti sa matanda. It's a pleasure to meet you. Sabi nito sabay lahad ng kamay. Nice to meet you rin po. Tinanggap niya ang kamay nito. Saglit lang silang nag-shake hands dahil agad din siyang bumitaw. Kailan kayo kinasal? Tanong nito habang sa kanya pa rin nakatingin. Noong July 8 lang. It was a civil wedding kaya wala ring mga bisita. We just got married. Ganun siguro talaga kapag mahal mo. Pakakasalan mo agad. Ani Alonso sa kapilyong umiti. Biglang tumingin sa kanyang matanda. Swerte ka, iha. Hindi madali mabuhay sa tabi ng isang negosyanteng kasing busy ng asawa mo. Pilit siyang umiti. Kaya nga po sinusubukan kong sabayan ang lifestyle niya kahit challenging minsan. Tumango ang matanda. Good, that's the spirit. Alam mo, importante sa mga katulad namin ang suporta ng asawa. Tumango lang siya at ngumiti. Saglit pa nag-usap ang dalawa tungkol sa negosyo bago sila nag-decide na umupo. May dumaan na waiter at binigyan sila ng wine. Kumuha ng dalawang asawa niya para sa kanila. Pagkaabot na pag-abot nito sa kanya ay agad niya yung nilagok. Hey, baka malasing ka niyan. Inagaw nito ang baso at nilapag sa mesa. Malakas kayang tolerance ko sa alak. Madalas ako makipag-compete kung sino maunang malasing sa bar and guess what? Palagi ako nananalo. At wala tayo sa bar, Zafira Velasco. Anito na parang amang naninermon. Itinaas niya ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Oo na, isang lagok lang naman eh. Remember, may sasabihin pa ako sa'yo mamaya. Hindi ka pwedeng malasing. Ay, mas lalo tuloy akong na-curious.
Sana matapos na tong party para marinig ko na kung ano man yung sasabihin mo. Kalma ka lang, makakapaghintay yun. Oo na. Biglang nag-shift ang atensyon ng crowd. May mga ulo na lumilingon, may mga bulungan, parang may dumating na artista, sabay silang napalingon sa entrance. Anong meron? Nagtataka niyang tanong sa asawa. Nagkibit-balikat lang ito. May naglalakad sa red carpet. Isang babae. Napaka-sexy nito sa suot na black velvet gown na halos hanggang baywang ang slit sa gilid. Her hair was pulled back into a sleek bun at bawat click ng heels nito sa marble floor ay parang nagdidikta ng katahimikan. She's back. Narinig niyang sabi ng isa. It's her. Akala ko nasa US pa siya. Didn't she used to date? Bumigat ang paghinga niya. Kahit hindi pa niya alam kung sinong tinutukoy na nag-uusap. Napalingon siya sa asawa niya. Nagbago ang ekspresyon nito. Nakatulala ito at bakas ang pagkamangha sa mga mata. Kilala mo ba siya? Tanong niya. Ilan segundo lumipas, pero hindi ito sumagot. Parang hindi siya narinig. Pamilyar ang mukha ng babae. Hindi siya pwede magkamali. Ito ang babaeng nasa picture na nakita niya sa kotse ni Alonso. Biglang tumingin sa direksyon nila ang babae. Then, their eyes met. The woman smiled. Confident, slow, like she already owned the room. Wow! Bulong ng isa. She still looks like she stepped out of a magazine. They just acquired that port in Cebu last quarter. Mukhang papasok na sila ulit sa Philippine market. And I heard na siya mismo nandito for the restructuring. She's taking over operations herself. Hindi lang take over. Dagdag ng isa. Siya rin daw magiging face ng Del Fiero expansion, strategic partnerships, new tech integration, lahat na. Napatingin ulit siya sa asawa niya. Naroon pa rin ang titig nito sa babae. Biglang lumakad ang babae patungo sa direksyon nila. Malapad ang ngiti nito na makalapit sa kanila. Alonso, muntik na kitang hindi makilala. Masayang sambit nito. Oh, come on. Hindi naman ako masyado nagbago. Long time no see, V. Nagbeso ang dalawa. Don't say that. You've changed a lot. Gwapo ka na noon pero mas gwapo ka ngayon. Until now, bolero ka pa rin, oh. Facts only. Pero na-miss mo ba ako? Well, I guess you could say that. Kailan ka pa umuwi? Last week lang. Hindi ko talaga sinabi sa'yo para surprise. Pero biglang lumipat ang tingin nito sa kanya. Parang ako yata ang na-surprise. Dumistansya siya ng kaunti kay Alonso, kaso bigla naman itong hinapit ang bewang niya palapit. She's Zafira, my wife. Natigilan siya nung una pero agaring nakabawi. Inilahad niya ang kamay sa babae. Hi, I'm Zafira, Alonso's wife. Pakilala niya. I'm Venice, nice to meet you. I'm Alonso's childhood friend. Hindi ko alam na nagpakasal na pala siya. Nahuli yata ako ng dating. Sakto lang naman yata ang dating mo. Magsisimula pa lang ang party. Sagot niya kahit alam niyang ibang ibig sabihin nito. Alonso has always been unpredictable. He's an adventurous one. Hindi ko alam na magsisettle daw na agad siya. Sabi nito sabay balik ng tingin kay Alonso. Ngumiti si Alonso at mas humigpit ang kapit sa bewang niya. I'm already at the right age, V. At isa pa, itinutulak na rin naman ako ng mga magulang ko na magpakasala. Tura ni Alonso sabay tingin sa kanya. Ngumiti lang siya ng tipid. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang pagpapanggap sa mga ipinapakita nito ngayon. I see. Well, anyway, how have you been all these years, Alonso? I've been doing good. Maganda ang takbo ng kumpanya. How about you? It was kind of boring to stay in the States. Sobrang nakaka-homesick. Namimiss ko yung mga nakagawian natin before. Remember way back? I think college na tayo noon. Madalas tayong gumala sa gabi. As in tayo lang. Tapos I didn't like riding in the car kasi gusto ko lang maglakad. Oh, I remember that. Masyado nang madilim noon nung naglakad tayo. Tas bigla tayong hinabol ng aso. Yeah, that scene. I still laugh whenever I think about it. Nauna ka pang tumakbo kaysa sa akin, di ba? Sabi ni Venice habang natatawa. You know that I'm scared of dogs and you're not. Imbis na tumakbo ka, pinaamo pa yung aso. Well, thanks to me. Kung hindi dahil sa akin, baka na-injikan ka na agad ng anti-rabies.
Hindi ba takot ka sa injection? Hey, that was a long time ago. We shouldn't bring that up. Hindi na ako takot ngayon. Oh, really? Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap ng dalawa na para bang wala siya doon. She felt left out. Pakiramdam niya ay sinadya ng babae na magkwento tungkol sa kabataan nito at ni Alonso para i-exclude siya sa conversation. Hindi rin naman siya pwedeng sumingit dahil wala siya noong mga panahong yon. Ilan sandali pa ay nakaramdam siya ng bigat ng pantog. Naiihi siya. Alonso! Agaw atensyon niya sa lalaki. Agad dito lumingon sa kanya. Mag-CR lang ako saglit. Saan yung CR? Paglabas sa hallway, ikatlong pinto sa kaliwa. Gusto mo ba samahan kita? Medyo malaki tong grand ball. Baka maligaw ka. Sige. Sasagot na sana siya nang biglang sumabad si Venice. Alonso, I'm not comfortable being here alone. Dito ka na lang para may kasama ako. Pigil nito kay Alonso. Tumingin sa kanya si Venice. Okay lang naman yun sa'yo, di ba? Zafira, madali lang hanapin ang CR. At isa pa, we're best friends ever since we were kids. Hindi mo na siguro lalagyan ng mali siya yon. Am I right? Ani Venice na halatang peke ang ngiti. Venice, hindi siya familiar sa lugar na to. Kailangan ko siyang samahan. Ayos lang. Ikatlong pinto sa kaliwa. Tama? Paniniguro niya. Yes, pero sasamahan na lang kita, Zafira. Pagpupumilit pa rin ni Alonso. Hindi na, ayos lang. Babalik din naman agad ako. Sige na. Nagpaalam na siya at agad na umalis. Sinunod niya lang ang direksyon sinabi ni Alonso. Hindi naman siya nahirapan dahil agad niya yun nakita. Pumasok siya at dumiretso sa bakanteng cubicle. Habang umiihi, narinig niya ang boses ng dalawang babaeng nag-uusap mula sa labas. Grabe, hindi ko talaga in-expect na babalik si Venice. It was a shocking news. Yeah, right. Sikat na sikat sila way back in college. Everyone was shipping them. Bagay na bagay talaga sila. They could be a powerful couple. Akala ko nga sila magkakatuluyan eh. But guess what? I still can't imagine it. Isang Alonso Velasco. Napunta lang sa average-looking girl. Hindi ko nga siya kilala eh. I bet she's just a random girl he got from a club. Sabay na nagtawanan ang dalawang babae hanggang sa marinig niya ang mga yabag na mga ito palabas. Natahimik sa loob ng CR. Sa mga sandaling yon, ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Wala man na siyang ideya na nasisira na niya ang magandang image ng asawa niya. Tumingala siya bago pa man tumulo ang mga luha niya. It's okay, Zafira. Huwag kang umiyak. Masisira ang makeup mo, sige ka. Pagpapakalma niya sa sarili. Malapit nang matapos ang 3 buwan. Kaunting panahon na lang at pwede na makasama ni Alonso ang babaeng totoong mahal nito. Matapos umihi ay inayos niya ang sarili sa harap ng malaking salamin sa sink. Pabalik na sana siya sa venue pero malayo pa lang. Ay natanaw niya agad si Alonso. Hindi na niya tinuloy ang paglapit dahil kausap pa rin ito si Venice. They were laughing as if they were sharing happy memory. Masisira lang niyang mood kapag lumapit siya doon. Imbis na bumalik, nagpasya siyang umalis na lang. Nilisan niyang venue at lumabas ng building. Hihintay na lang niya na matapos ang party. Pumunta siya sa isang malapit na parke kung saan may mga couple na tumatambay. Umupo siya sa duyan at mahina yung iginalaw-galaw. Mag-isa lang siya habang dinadama ang pagkabigo ng puso niya ngayon. Sa kabilang banda, panay ang lingon ni Alonso sa paligid. Halos kalahating oras na mula nang umalis si Zafira pero hindi pa rin ito bumabalik. Alonso, nakikinig ka ba sa akin? Inis na tanong ni Venice nang mawala rito ang focus niya. Pasensya na, Venice, pero kailangan ko nang umalis. Paalam niya. Hahanapin niya pa ang asawa niya at may mahalaga pa siyang sasabihin dito. Ha? Pero hindi pa tapos ang party. I have more important things to do. Maiwan na kita. Aniya at tumalikod na. Paalis na siya nang muli itong magsalita. Gusto kita. Sambit nito. Napalingon sa kanilang ilang bisita. Matagal siya napako sa kinatatayuan. Narinig mo? Gusto kita, Alonso. Talagang iiwan mo ko rito para puntahan ng babaeng yon? I'm pretty sure you don't really love her. Kilala kita. Alam kong recently lang kayo nagkakilala dahil palagi kong inaalam ang status mo. Pero nandito na ako oh. Pwede mo naman siyang iwan. Pwede bang ako nalang ulit? Mariing tura nito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Kung mas maaga lang nitong sinabi yon,
Kung noon pa, siguro ay matutuwa siya dito. Inaamin niyang minahal niya ito noon. Pero things happened, and he fell in love with someone he thought he never would. Bumalik siya sa harap ng babae. Alam mong may mga media, Vince. Why are you doing this? Mahal kita eh. Handa akong ipaalam sa'yo lahat. Clearly, you're disrespecting my wife. Hindi mo ginagalang ang relasyon ko sa kanya. Madiin niyang sambit. What is more important? Siya ba o ako? Alonso, mas mahabang pinagsamahan natin. Venice, things don't always go your way. Hindi lahat ng gusto mo pwede mong makuha. I told you I liked you before you went abroad. You turned me down, remember? Zafira is not just my wife. I love her. At hindi ako natutuwa sa ginagawa mo ngayon. Alonso, nagmamakaawa ang boses nito. Biglang hinawakan ng mga kamay niya. Mariin niyang tinanggal ang kamay nito habang dismayadong napapailing. Hanggat may natitira pa akong respeto sa'yo, tumigil ka na. Sambit niya saka tumalikod at malalaki ang hakbang na umalis. Tinawagan niya ang number ni Zafira pero hindi ito sumasagot. Dumiretso siya sa CR ng mga babae para hanapin ang asawa. Eksaktong may lumabas na babae mula sa CR. Nilapitan niya ito para tanungin. Miss, have you seen my wife? Pwede mo ba siyang tawagin? Her name is Zafira. Kung may sumagot, sabihin mo na I'm waiting for her. Okay po, sir. Agad itong bumalik sa loob. Ilan segundo lang at lumabas na ulit. Sir, wala pong sumagot sa tawag ko. I think nakaalis na po siya. Bumagsak ang balikat niya sa pagkadismaya. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Sambit niya saka umalis na. Habang palabas mula sa venue, ay patingin-tingin siya sa paligid. Baka sakaling makita ito. Sipat din siya ng sipat sa relo sa kanyang palapulusuhan. Ilang oras na lang, inilabas niya ang phone at may tinawagan. Sir, kayo po pala. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Good luck pala mamaya, sir. Pwede bang i-delay natin kahit 30 minutos lang yung fireworks? Hindi ko pa siya nadadala sa lugar. Pasensya na, sir, hindi na pwede. Naka-program na yung firing system. Once naka-arm na, automatic na siyang sisindi sa exact time na ibinigay ninyo. Bipigilan, delikado. Wala na talagang paraan. Baka pwedeng manual. Kung ihinto namin bigla, mas risky. Naka-wire na lahat tapos naka-clear na ang safety zone. May permit din na nakatali sa oras na to. Kung hindi namin itutuloy, baka magka-problema pa kami sa authorities. Paliwanag na lalaking hinire niya para sa surprise setup. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Agad niyang ibinaba ang tawag at tumakbo na para hanapin si Zafira. There is no other way kundi hanapin ito. Hindi pwedeng pumalpak ang plano niya. Kailangan niyang aminin kay Zafira ang totoo niyang nararamdaman. Sa kabilang banda, nakaupo pa rin si Zafira sa duyan sa parke. Baka kanina pa natapos ang party at hinahanap na siya ni Alonso. Tumayo siya at eksakto sa pagtayo niya ay nakita niya itong tumatakbo palapit. Alonso? Hingal na hingal ito na makalapit. God, where have you been? Hanap ako ng hanap sa'yo. Wala ka bang cellphone? Di mo sinasagot ang tawag ko. Anito habang habol-habol ang hininga. Tumawag ka? Agad yan chinek ang phone pero patay yun. Kaya pala lobat. Sorry ha, tapos na bang party? Bakit ba kasi umalis ka? Ang sabi mo babalik ka agad, di ba? Pagkak siya natawa. Nagtataka ka pa kung bakit. Kayo lang naman kasi nag-uusap doon. Para lang akong bulto sa tabi mo. Dapat nga mag-thank you ka kasi binigyan ko kayo ng alone time. Ano ba sinasabi mo? Ay, forget it. Halika na, may pupuntahan tayo. Kailangan natin magmadali. Kinuha nito ang kamay. Aalis na sana sila nang may narinig siyang malakas sa putok. Teka, ano yun? Huminto siya't napatingin sa taas. Mula sa malayo ay natanaw niya ang fireworks. Wow, may fireworks! Ang ganda! Mangha niyang sabi sabay tingin kay Alonso. We're late. Bulong nito, mukhang dismayado. Ha? Bakit? Plano sana kitang dalhin doon sa skydeck. Yung tanaw ang buong lunsod at mas malapit tayo sa fireworks. Anito, halos hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Napakurap siya, medyo nalilito. Bakit? Anong meron sa fireworks? Ayos lang naman sa akin kahit dito ko lang mapanood eh. Ako ang nag-set up ng fireworks. Surprise ko sana para sa'yo. Muli siya napakurap. Ano ka mo? Surprise para sa akin? Bakit? Tumingin ka ulit sa taas.
sabi nito. Bagamat malayo sila, malinaw pa rin niya nakikita ang bawat pagsabog ng mga kulay sa kalangitan. Sobrang ganda. Ilan sandali lang, biglang nagbago ang forma ng fireworks. Parang nagkaroon ng mga letra. Sa sunod na putok ay nakasulat ang will. Kasunod ay you. Hanggang sa mabuo ang mga salitang, Will you be my partner in life? Binasa niya yun na mahina habang mabagal na napalingon kay Alonzo na tila kanina pa siyang pinapanood. Anong ibig sabihin nito, Alonzo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to be my partner in life. Bakit? Gusto mo na bang gawing panghabang buhay tong deal natin? Gusto kong i-cut off ang deal and extend our marriage beyond 3 months. I want to break my own rule and follow my heart. Zafira, mahal kita. Joke ba yan? Hindi nakakatawa yung joke mo stop it. Tinalikuran niya ito pero agad itong hinawakan na magkabilang balikat niya para paharapin siya. Hindi ako nagjo-joke. Mahal talaga kita. Ulit nito. Ito bang gusto mo sabihin sa akin after ng party? Oo. Mabilis itong sagot. Hindi ba nagbagong isip mo na makita mo si Venice? Bakit naman magbabago? Kasi siya yung babaeng gusto mo dati, di ba? Nakita ko yung picture niya sa compartment ng kotse mo. At nung nag-confess ako sa'yo, sabi mo may mahal kang iba. Alonso naman, totoo ba talaga itong sinasabi mo o pinaglalaroan mo lang ako? Tumitig ito ng diretsyo sa mga mata niya. I thought I still liked her. But every time I think about her, ikaw agad ang sumasagi sa isip ko. I can't stop thinking of you even when I'm at work. You make me smile without even trying. Masaya akong kasama ka. And that's when I realized I'm falling in love with you. I made the rule, pero ako rin ang lumabag. I just can't stop falling harder and harder. Honestly, I was so happy when you confessed to me, but I wasn't ready to say it back. Now I am. So yes, Zafira, mahal kita. Pwede bang tutuhanin na natin to? Mahabang tura nito. Napayuko siya. Pero, dati akong dancer sa bar. Baka maungkat ang past ko at masirang image mo dahil sa akin. Why would I care? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. What matters is us. Mahal natin ang isa't isa. Talaga? Wala namang magagawang opinyon nila Mahal kita. Hindi mababago ng opinyon nila ang pagmamahal ko sa'yo, Zafira. Her eyes blurred with tears. Pabiro niya itong hinampas. Parang sasabog ang puso niya sa saya. Ano ba yan? Nakakainis ka? Hindi mo naman kailangan ng fireworks I want everything to be special, just for you. Alam mo bang muntik na ako mamatay sa selos? Kung pwede lang i-reset ang feelings ko, ginawa ko na Pero ang hirap mong hindi mahalin. Pasalamat ka, mahal pa rin kita. Thank you, then. Sige na nga. Payag ka na. Let's be partners in life. Pagpayag niya. Napayas ito na malakas sabay yakap na mahigpit sa kanya. Promises are fragile, but I will make one anyway. I will love you always, take care of you, and make you happy. Kung hindi ko man matupad yun, pwede mo akong isumpa. Kumiwalay siya ng yakap at tinitigan ito ng diretsyo. Kung ganun, mangangako din ako. I will love you always, and I'll stay no matter what. We'll work things out together. At kahit magkasakitan tayo, I will still love you with all my heart. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at dahan-dahan siyang hinalikan. She closed her eyes as his warm lips touched hers. Sa sandaling yun, pakiramdam niya siya ng pinakamaswerteng babae sa buong mundo. What was supposed to be a 3-month deal turned into a lifetime. Wala ng rules na kailangan sundin. Wala ng kondisyon. Ang lahat ng akala niyang hanggang deal ay naging totoo. The money, the house, the car, lahat ng iyon ay binalik niya. Because all she wanted was to be a woman worthy of him. Sa halip, pinili niya magsumikap, maghanap ng matinong trabaho, at mamuhay ng payapa sa piling ng asawang handang sumuporta sa bawat hakbang niya. And in the end, love proved inevitable. Because no matter how cruel the world could be, there will always be someone who sees you as a flower in bloom, beautiful even in the simplest of places, and loves you for who you truly are. The
And kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!